Nandito na tayo sa nandito ngayon tayo sa San Francisco, Quezon City, San Francisco High School campus. Dahil kung maalala ninyo, ito yung nasunog at kailangan nating baguhin. Ngunit ang itatayo natin na bagong school building dito ay they will, instead of what was it, 12 classrooms? No, 12 classrooms, magiging 36 classrooms. At napakiusapan natin ang SM na magtayo din ng 24 classrooms. Kaya ito na yung construction para sa mga bagong classroom na gagawin ng Public Works para sa DepEd. Oy! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito ulit sa Paring RJ TV kung sa pag-uusapan natin ang mga demonyo sa lipunan. At pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating bayan na po hindi pwedeng hindi natin pag-usapan. Bakit? Kasi hindi binabalita ng mga mainstream media. So, kailangan magkaroon tayo ng mas malalim pang pangunawa dito sa mga bagay-bagay na to. At syempre, karamihan sa ating mga media ngayon sa mainstream bayad. So, hindi talaga nila ipapalabas yung ayaw nilang ipalabas. Pero sa atin dito, mas lalaliman at mas malalim pa ang titignan nating, kumbaga, mas didiinan pa natin yung mga bagay-bagay na dapat nating pag-usapan. Diba? Himay-himayin natin yan dito sa ating channel at syempre sa channel ng Banateros. Walang problema yan, basta Banateros, dun tayo sa dapat. Oy, hininaan ko na. Oy, mga pare ko pasensya na kayo sa lap track natin Medyo hininaan ko na Pasensya na. Medyo napapapindot talaga tayo dyan dahil nga, alam nyo naman, kailangan natin ng medyo interaction o yung parang, alam mo na yun, may mga background noise tayo. Kasi alam nyo na, sanay tayo sa banda, kailangan natin yung mga pag may punchline, may papasok. Anyway, hininaan ko na po yan at pasensya na. Pipilitin ko pong maging ililesen ko yung aking lap track. Maraming salamat sa pagsuporta. At syempre, dun sa mga hindi pa nakasubscribe bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Paring RJ sa Facebook, Paring RJ Banatero sa TikTok at DZAR1026 SMNI. At Banateros 2.0. Ganun din Vox Populi, ang boses ng masa. Okay po ba yun? Okay, palakpakan. Ay, mali. Ngayon si BBM may bagong project ipinagmamalaki niya. Grabe. At syempre, yung kuryente bababa na. Sino ba si BBM ba ang magpapababa ng kuryente? Mamaya pag-uusapan natin yan at nako, marami tayong pagkukwentuhan ngayon. Mamaya iaano ko yan yung paano bababa yung ating kuryente kasi ang laki ng grabe yung kuryente natin ngayon parang ang lala na. Ewan ko. Siyempre lalo pag mainit ngayon medyo mababa siguro ang magiging kuryente natin dahil malamig pa. Paano pag nag-summer niyan? Pucha, yari na naman tayo niyan. Ito muna yung mga pag-uusapan natin ngayon bago tayo pumunta dyan sa pinagmamalaki ni BBM na project niya. Ang lupit. Ito. Ito yung bagong Senate bill na gustong ni Senator Robin Padilla. Ito, ang Senate Bill number 372 ay layong ibaba sa 10 taong gulang ang criminal liability ngunit para lamang sa mga karumal-dumal na krimen. Ito sana maintindihan to ng mga senador natin, ng mga tanga, lalo na to si Kiko. Hindi naman yan. Okay naman siguro yan kasi naisip niya yung para sa mga bata pero kailangan na natin kasing ibaba. Alam niyo kung bakit? Hindi natin mapapagkailan na talagang itong mga kabataan na to, ito na yung ginagamit ng mga kriminal para sa mga gusto nilang mangyari. Well, isa yan sa mga bagay na gustong mangyari ni Senator Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang yung criminal liability. Bakit? Kasi ang mga naggagawa na ng mga katarantaduhan ngayon 12, 13, 14, di ba?
Puta yung isa nga meron nga ako na balitaan diyan sa may ano yung binubully siya ng ewan siyempre bullying. Binubully siya nung classmate niya, putya nagdilim yung paningin nung ano, siguro ng bubuli, pinagsasaksak. Oh, alam niyo kung ilang taon yon? Ha? Alam niyo kung ilang taon? 9 years old. Buti, eto 10 years old, okay na siguro to. Pero yung karumal-dumal, ibig sabihin pananaksak, panggagahasa, at syempre pagiging part ng pagbebenta ng droga. Alam mo, wag na tayong maglokohan. Alam na natin, yung mga bata na yan, may mga utak na yan. Putsang ina, bibigyan mo ng, ano mo to, iabot mo to doon, bibigyan kita ng pera. Alam mo, ang aware na sila doon. Putya, dapat nga, ang gawin dyan talagang makulong. Para nga naman, hindi pa marisan. Kasi kung hindi, alam nyo mga kababayan, mga banateros, mga pare, ang batas natin, kung hindi gagawin talaga, kung hindi makikita o kung hindi, walang masasampulan, hindi maano yan, walang matatakot dyan. Kaya nga nung kapanahon ni Pangulong Duterte, di ba, may mga nasampulan. So maraming natakot, maraming nagtino, maraming nagbago. Yun ang kailangan sa batas natin. Kailangan pagbatas, batas. Hindi pwede yung pabugoy-bugoy. So ito yung mga bagay na ang ganda kung mangyayari itong mga ganitong sinusulong ng ating mga senador. Alam nyo, sinasabihan yan si Senator Robin Padilla pero na wala daw alam na tanga daw yan. Pero tanginan nyo, kung alam nyo lang kung gaano katalino din yung mama na yan, mapapahiya kayo. Kaya nga, inaano natin to, itong pinapakita natin itong mga bagay na to. Parang, kasi ako, pabor ako dito sa 10 taong gulang. Kasi may mga bata naman na mayayabang. Alam nyo ba yon? Ang daming batang maaangas ngayon. Putsang ina. Kasi nga, suportado sila ng batas o protektado sila ng batas. Pero kung ibababa mo sa 10 taong gulang yan, ay baka na mas okay yan. Tapos yung mga nakatambay sa kalsada, sana naman yung mga LGU natin, yung mga barabarangay, putyang ina, asikasuhin nyo naman yan. Yung alam mo yung pag-uuwi ka ng, syempre, putya, ang trabaho natin late na talaga umuwi. Putya, uuwi ka ng 12:00, 1:00, mga nakatambay pa dun sa labas, yung mga binatilyo. Tapos, mga siga pa ay pa magsitabi. Alam na nilang paparating yung sasakyan, bubusinahan mo na. Putang ina, ayaw pa magsitabi, sila pang mga siga. Putya, kung ikaw mainitin ng ulo, makanti mo yan, o putang ina, kasalanan mo pa. Problema pa yan. Diba? Kung yung mga bata na yan, pinapauwi ng mga, tangina, dapat 10:00, nasa bahay na yung mga tarantado na yan. Yung mga binatilyo, nakala mo yung mga papayat-payat pag mga maaangas. Pag kinutusan mo naman sumbong sa magulang. Di ba? Ayan yung mga bagay na gusto nating mangyari. Putya, nawala na yung mga yan Di ba? Bawal nga mag-inom sa kalsada, sa tapat ng bahay. Ngayon, meron na naman. Putang ina. Maglalagay pa ng tent. O anong meron dyan? May ano ba dyan? Okay lang yung mga birthday party, yung mga masasabi mo na may okasyon. Okay lang yun Pero putang ina naman. Yung nakaharang kayo sa kalsada na gusto nyo lang mag-inom, okay naman yun sa gilid ng bahay. Okay yan. Yung mga, basta hindi kayo nakabalagbag. Putang ina, yung iba inakupahan na yung yung isang side ng highway isang side ng kalsada. Putang ina, paano magta-traffic talaga diyan? Maliit na nga yung kalsada dito sa Pilipinas. Putang ina, ano nyo pa? Kung gusto nyo mag-inom, wala namang problema mag-inom. Okay lang naman yan. Natural na yan sa Pilipinas. Pero putang ina, wag naman kayo. Isipin nyo naman yung mga kapitbahay ninyo. Eto. Hindi lang sana meron ding parusa yung mga magulang nito. Yung mga magulang ng batang mahuhuli. Yung mga karumal-dumal na krimen. Yung mga pagpatay. Masasabi mo na pag dodroga, pagbebenta ng droga, pangre-rape, 'di ba? Yung mga batang nang rape na ngayon, antitindi. So, yan yung mga yan yung mga dapat pati yung magulang dapat para matino.
Ikaw yung magulang, anak-anak ka, hindi mo aayusin. Ako naman, para sa akin, maganda yung mga bagay na yan. Sana matuloy. Ewan ko kung hindi politikahin ng mga ilan nating mga senador dyan ng mga tanga. Anyway, ito, isa pa. Ito, putang ina to ni Abe, oh. Papansin, hindi nyo ba napansin yan si Abe? Papansin, no? Puta, wala nang wala nang naniniwala sa'yo eh. Kamote talaga tong tao na to. Ba't ka nang inakita mo sa suportahan si Irene Marcos at General Torres sa 2028. Laglag ang Didi. Sino ka? Tanga ka ba? Tanginan to. Hindi nga. Sa survey nga, hindi umaano yan eh. Ikaw lang ang nagbanggit. Actually, dito kay Torre, alam na natin na may plano tong MMDA na chairman na to. From PNP chief. Diba? From 4-star general. Putsang ina, bagsak sa MMDA. Hindi ko naman inaano yung MMDA. Okay yan. Pero putang ina, galing ka na sa tuktok, lumagpa ka pa sa baba. Bakit? Pero Torre, hintay mo yung yung karma mo. Sa mga pinaggagawa mo, sa lalong-lalo na sa KOJC, yan, sa KOJC member, kay Pastor Kibuloy at kay Pangulong Duterte. Hintay mo yung karma mo, sir. On the way na yun, medyo baka na traffic lang kasi traffic sa EDSA. Pero huwag ka mag-alala, pupunta sa yan. Actually, pumasok na nga eh. Maano na nga sa kanya eh. Kita mo, nung siya yung pinakamataas tapos nilaglag siya ng tropa niyang si John Vic. Diba kasi nga hindi daw nasunod to. Ngayon, putya, mas lumagpak pa siya. Naging MMDA chairman. Chairman na ba to o ano lang? Di nararamdaman niya na yung karma niya. Ano pa kayang susunod? Nako, yari tayo dyan. Tapos itong si Irene, hindi naman natin to inaano. Wala naman tayong pakialam dito sa... Basta wala nang Marcos ang uupo, sana. Kahit si Amy Marcos, nako, wag. Eto, inaano ni Abe. Ewan ko dito kay Abe kung... Buhay pa pala to. Isipin nyo to isipin nyo to mga pare Ibalik ko lang. Ito, mali si mali. Tangina, maling-mali eh. Kita ni yung actually, maano pa nga yung pagkatama ni Pastor eh. Medyo malumanay pa. Hindi, ganito yan, Mike Abe. Hindi po pwedeng hindi presidente ang sisihin natin sa mga bagay na nangyayari sa Pilipinas. Kasi siya ang head of state. Tama naman eh. Ba't ka nagalit? Kasi nakakita ng taong bayan yung katangahan mo. Puta, padabog-dabog ka pa. Ang babait ng tao. Ewan ko ha. Tama rin naman na wala na yung demonyo dun. Wala na tong demonyong Abe na to. Hindi kasi ang babait ng mga tao dyan sa SMNI. Ang babait. Pagdating mo, binabati ka kagad, sir. Sir, anong gusto nyo? Sir, kape po. Ano po, sir? Kain na po tayo. Basta, ganun. Lahat babati. Maano ka nga magiging mahahawa ka nga sa kabaitan niyang mga yan eh. Kasi yung pinapakita sa'yo, yung pag-aalaga sa'yo, talagang para ka talagang nilang kapatid. Para ka talaga nilang, para ka member ng KOJC. Basta, ganun ang nagre-reflect sa mga tao dyan, yung turo ni Pastor. Nagre-reflect sa mga tao yung turo ni Pastor Kibuloy. Ngayon, putya, ikaw demonyo ka, Mike Abe ka. Puta, ang babait ng tao dyan. Kahit gaano sila sabihin mo na sikat tong mga to, na mga news anchor, pero putya, pag kinausap ka ng mga yan, para kang, sir, hindi, huwag niyo kay sir. Mas malapit kayo sa akin. Parang ikaw na lang mahihiya eh. Tapos itong actually, ito okay naman. Buti na lang nakita yung kademonyohan nito ni Mike Abe. At lumayas na dyan. Bawal ang demonyo dyan. Ayan, putya, huwag kayo magpapaniwala dyan kay Mike Abe. Putang na tanga yan. Okay. Next. Ito naman. Si Wency Cornejo. Ayan. I guarantee, ito ang konteksto niya na. Yung si Sir Jack kasi, alam mo yun, tropa nating pogi na si Sir Jack na malupet.
Si Sir Jack kasi, nagsalita na bakit yung sa UP, yung ganyan. UP graduate ka, UP, tapos ang OJT mo, sa bundok. Putya may nag-react si Tuesday Vargas. Di ba? Alam nyo, pag tinignan nyo si Tuesday, yung page ni, yung ano niya, yung Facebook niya, putyang ina, konti yung mga likes, konti yung mga comment. Compare dito kay Sir Jack, okay? Pero malaki ang followings niya, mga 100 plus yata yun, 100 plus thousand. So malaki. Pero yung engagement niya, maliit. Nung sumagot siya doon sa atake ni Sir Jack sa may UP, na doon nga sa mga NPA na mga makakaliwa na mga nagre-recruit, na sinasabi niya po siya UP ka tapos ang OJT mo sa bundok. Gagawin kang corn beef. Nag-react ton si Tuesday. Po siya, dumami yung mga nagko-comment sa kanya ngayon. Dumami yung kumukuha ng sabi nga ni Sir Jack, ginagawa siyang stepping stone. Hindi naman natin mapapagkailan. Laos na tong si Tuesday. Oo, sumikat ka na. Pero putang ina, bakit mo? Totoo naman kasi. Ang problema kasi sa inyo, mga artista kayo, ewan ko totoo naman na nangyayari. Posibleng hindi mo alam yan. Yung recruitment na nangyayari dyan sa UP, eto nga ang problema Bakit UP lang ang kadalasang nanggugulo, nagkakaroon ng protesta, pero yung mga ibang school, yung mga San Beda, yung mga De La Salle University, mga disente naman yung mga yun Pero bakit dito sa UP, putyang ina, laging may gulo? Diyan yung mga laging nasa UP yung mga recruitment. Diyan ang gagaling yung mga pinapadala sa bundok. Bakit? Hinahayaan ba to ng UP? Hindi ko naman yung turo diyan, yung mga sa UP, walang problema. Talaga maraming mga magagaling na nag-graduate diyan. Pero kadalasan kasi gulo yung nababalita dito sa UP Diliman. Hindi lang UP Diliman yan Sa ibang mga UP pa. Ewan ko bakit UP ang target nitong mga mga tawag dito? Makakaliwa. Kasi nga parang lagi nakadorm yung mga kabataan, laging so mas madali nilang naiimpluwensyahan dahil malayo sa magulang, 'di ba? Ganon siguro. Kaya ayan ang target nila. Pero totoo naman yung sinabi ni Sir Jack, putya, lahat. Huwag na tayong maglokohan. Alam naman natin yan. Kitang-kita naman eto sabi ni Wency Cornejo, I guarantee from UP. And the funny thing is, even during my day, parents were scared to send their kids to that university in fear of their children being indoctrined with leftist learning ideologies. So, nung panahon niya, malamang, putya, anak to ni Mel Chanco, malamang dyan yan. Siya mismo na-experience niya, natakot ang mga magulang na magpadala ng anak nila, magpaaral ng anak nila dyan sa UP. 'Di ba? Kasi nga, dyan nangyayari yung mga pagtuturo ng mga katarantaduhan laban sa gobyerno. 'Di ba? Yung mga makakaliwa na yan. Everybody knew that. Okay, sabi niya. So what's all the fuss about Jack Argota's post? Totoo naman aarte pa ba tayo mga isko when we all know the truth? O, 'di ba? Aarte pa ba? Alam naman natin lahat yan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Kaya nga iniiwasan yan. Alam nyo, may kwento pa nga dyan Oo, ay nako, ang daming kwento ng mga dyan, kademonyuhan. Yung isang nag-aral dyan na dala sa bundok. Pagkadala sa bundok, hindi na nakita ng mga magulang ngayon, hanap sila ng hanap. Nag-chat, biglang nag-chat. May nag-chat pa. Sunduin mo ako sa ganitong lugar. Huwag kayong aalis hanggat hindi ako nadating. Pangako, pupunta ako. Pagdating doon, hinintay ilang oras. Pagdating, yung anak nila, kakaiba na itsura, tulala.
hindi kumakain, gusgusin, madumi, 'di ba? Mayamang pamilya 'yun mayamang pamilya. Alam ko 'yan, kinukuwento sa akin 'yan. Tapos may tendency hindi nila alam kung ano nangyari, bakit tulala. Eh, siyempre gano'n lang naman ka ano 'yun, kung bakit ka matutulala. Ngayon, may tendency, meron daw, instance na ilang beses gustong magpakamatay nung batang babae. Dahil siguro sa na-experience niya sa bundok. O tapos sasabihin niyo hindi totoo? Gago ang putya. Huwag na tayong magmamaangan, alam natin lahat 'yan. Anyway, so 'yan ang yan ang, banat ni Wency Cornejo diyan sa mga siyempre pinagtanggol niya si Sir Jack. Totoo naman yung sinasabi ni Sir Jack, eh, ewan ko sa inyo. Nasasaktan lang kayo. O ito paano natin 'tong balita na 'to, ito maganda 'to, sana magtotoo 'to. Ito gusto 'to ni yung mga senador na tina-target. Ito yung mga senador natin na gustong pabagsakin. Pero anong nangyayari? O tignan nyo. May mga gustong gawin na para sa mga Pilipino, na para mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Sino yan? Sino yan? Pakita mo nga. Iminungkahi ni Senator Francis Cheese Escudero ang pagtanggal ng 12% VAT sa kuryente. Ayon sa senador, makakatulong ito sa mga pamilya at negosyo na mabawasan ang kanilang bayarin sa kuryente nang hindi naapektuhan o maaapektuhan ng pondo ng gobyerno. Sinabi ni Escudero na agaran itong makakatulong sa bulsa ng mga Pilipino at pwede ring magpapababa sa gastos ng mga negosyo. Ito ay tugon ng senador sa babala ni Executive Secretary Ralph Recto laban sa panukalang ibalik sa 10% ang expanded VAT dahil sa 1.6 trillion pesos na utang ng gobyerno. O, di ba? Ito kasi, gusto ni Senator Escudero na alisin yung 12% VAT sa kuryente. Hindi lang, ito yung gusto niya mangyari, hindi lang to para dito sa mga mahihirap. Hindi lang para sa ating mga mahihirap to, kundi para din dun sa mga negosyante. Alam nyo ba, ang lalaki din ng electricity bill ng mga ninegosyo dahil syempre, kailangan mo ng ilaw, kailangan mo ng power supply lahat na lalo na yung mga call center, lalo na yung mga restaurant. Paano yung mga maliliit, 'di ba? Ang laking bagay niyan kung mababawasan ng 12% VAT o mawawala yung 12% VAT sa kuryente. Butya isipin nyo, ang laking tulong din yan kahit sabihin na natin na ang kuryente mo, for example ako, bawa ang kuryente ko is 5,000. So minus mo yung 12% dyan sa 5,000, magiging 4,400 na lang yung yung babayaran mo sa kuryente. Ang laking bagay nun, yung ibabawas na yun. Ano ba kayo? O hindi lang sa hindi lang sa ating mga mahihirap ang tulong niyan. Pati din doon sa mga kababayan natin na nagninegosyo, lalo na yung mga maliliit na negosyo pa lang. Malaking bagay na yan. Kaya nga palakpakan natin to si Senator Cheese Escudero. Talagang ito yung ito kasi yung mga bagay na kailangan ng natin ng bansa natin . Ito yung mga bagay na dapat imungkahi. Ito yung mga bagay na dapat na nangyayari sa Pilipinas. Kasi kung hindi kung wala yang mga pahirap na yan, okay naman . Okay naman yung VAT, okay yan. Pero putang ina, napupunta lang sa mga bulsa ng mga demonyo, di ba? Hindi naman din tayo nakikinabang. Ito, pag alis nito, ang 12% VAT na yan, tayo makikinabang yan, mga Pilipino. O di ba, ang ganda, ang laking bagay. Ito kasi si Batman . O di ba, sabi nung asawa niya, sino yun? Ano pangalan ng asawa niyan? Yung sikat? Vilma Santos. Andiyan kasi kayo sa baba, kaya binabato nyo kaming mga nasa taas. Putangin to. Kahit nasa baba kayo, batuhin namin kayo . Gate ni Escudero, iba ang kanyang panukala dahil nakatuon lamang ito sa sektor ng kuryente. Sa ilalim ng Senate Bill number 496. O diba, kahit yan lang muna, kahit yan na lang, yung kuryente na lang muna, yung iba, tsaka na yun siguro, yung mga sa pagkain.
Ha? Sa mga groceries. Putya, ang laki din. Ang laki din talaga ng ano. Pero mo, kung halimbawa, nag-grocery ka ng, ah, halimbawa, sige, i-ano ko ha, nag-grocery ka ng 10,000. So, 10,000 ang grocery mo. Kasi bawat items parang meron niyang VAT eh. Plus, nagdagdag tayo ng 12%. O, putang ina, 11,200. Malaki na yung ano, malaki na yung mga, may mabibili ka na rin dun sa 1,200. Marami-rami na rin yun. 'Di ba? Eh kung kahit nga dito muna sa kuryente mawala yung 12% VAT, putang ina, na okay ako diyan. Okay ako diyan, ano, Senator Cheese, approve sa akin 'yan. Sana mas mapabilis, no? No? Kayo ba? Kayo ba mga pare? Gusto nyo ba 'yan? Mawala yung 12% VAT natin sa kuryente. Ayos talaga, ayos. Tapos ito yung senador na tinatrabaho. Ito yung senador na may malasakit, may ano, may pag-iisip na tumulong o mabawasan yung paghihirap ng mga Pilipino tapos tinatrabaho 'yan. Oh, hindi lang naman siya eh, marami rin naman eh. Oh, ah si Senator sino ba 'to? Si Villanueva, 'di ba? Yan yung mga senador na tina-target. Si Senator Bong Revilla. Yan ang mga senador na tina-target nila ngayon. Putang ina. Alam nyo ba, ito makwento ko lang sa inyo. Putang ina, lagi kong binabanggit to eh kasi ni-research ko to eh. Para ito sa mga lola, sa mga lola at lolo natin. 'Di ba? Meron tayong pagdating ng 60, automatic senior ka na. Alam ko may mga nakukuha yan every month yung mga senior na yan or annual. Hindi ako sure eh kasi hindi pa naman ako matanda eh. Pero aalamin ko pa yung mga nakukuha nila. Actually marami nagrereklamo dyan. Lalo na yung mga sa mga local kasi hindi daw nakakatanggap lahat yung mga senior. Dahil nga yung presidente ng senior medyo politika din. Ayun ang naririnig-rinig ko lang naman ha. Pero ganito. So etong si Senator kasi lagi nilang ano eh, ang nangyayari, ito mabanggit ko lang to yung kay Senator Revilla. Lagi nilang binabanggit yan na talagang, alam mo yun, wala namang ginagawa yan, nagbubudots lang yan. Hindi po Sana nagre-research din kayo eh. Siyempre, sumikat siya dun sa budots. Ayun lang yung nakikita nyo. Wala ba kayong mga internet? Hindi, ito ang pinakamalaking masasabi natin na inano ni Senator Bong Revilla. Isa pa yan yung sa siya nag-push din yan yung wala nang expiration yung birth certificate. Oo, siya nag-push niyan. Although siyempre pinirmahan ni Pangulong Duterte pero siya ang nag-sponsor niyan. Siya ang nauna niyan. 'Di ba? Yang birth certificate. Wala nang expiration yan kahit ano yan. Walang ano yan kahit yung basta nababasa ha. Basta readable. Pucha baka mamaya puro kape na yan eh. Ayan pa rin ang ipapasa nyo. Kumuha na kayo ng bago. O yan, hindi nyo alam yan, di ba? Hindi nyo alam. O isa pa. Yung sa mga lola, ito malapit to. Ito, talagang itong tao na to eh, talagang yung mga lola, mahal na mahal din ito eh. Ngayon, di ba meron tayong tinatawag na 100,000 na makukuha ng lola pag umabot ng 100 years old. Makakuha ng 100,000 from the government. Ngayon, si Senator Bong Revilla, ang gusto niya, siyempre, hindi naman lahat ng matatanda umaabot ng 100. Ang hirap niyan. Tapos sino makikinabang? Yung mga apo. Yung mga apo, yung mga anak. Yun ang tuwan-tuwa dyan. Meron nga ako nakita dyan sa inaabutan ng yung parang binibigyan o yung iaabot na yung 100,000. Alam nyo kung sino yung tuwan-tuwa? Yung anak. Yes! Tuwan-tuwa yung anak. Siyempre, siya yung makikinabang nun. Okay lang naman yun. Walang problema. Pero ang gusto kasi ni Senator Bong, kahit papaano magkaroon yung mga lolo't lola natin ng pera nila pagdating ng birthday to. Ang lupit, birthday. O pagdating mo ng 80, 85, 90, 95, makakatanggap ka ng 10,000 every 5 years sa birthday mo, 'di ba?
Yan ang pinasa ni Senator Bong Revilla para sa ating mga seniors, para sa ating mga lolo't lola. Kunyari, ikaw, mag-ano ka na, 80 ka na. So, napasa yung batas. Ang malas nga nung mga nag-81 tapos napasa yung batas. Pasensya na po. Ganun talaga. Halimbawa, ikaw 79 ka na ngayon. O magbe-birthday ka bukas. Makakatanggap ka ng 10,000 pag birthday mo, pagdating mo ng 80 years old. Ngayon, pag nakuha mo na yon, kailan ka ulit sunod na makakatanggap? Pagdating mo ng 85 years old. At least, kahit papaano, every 5 years, meron ka nakukuha o natatanggap sa birthday mo. Di ba maganda? Tapos, ang naiisip nyo lang, nagbudots. Tapos, ang naiisip nyo lang, nakulong dati. Di ba? Ang naiisip nyo lang, nakulong na dati yan, inulit na naman ngayon. Hindi po, tsaka acquitted nga eh. Huwag kayo magpapaniwala dun sa mga lumalabas na propaganda ngayon. Lalo na yung mga sinasabi ni Bernardo. Huwag kayo maniwala dun, putang ina, demonyo yan. 4 na beses nang nagpapalit-palit ng statement. Para lang maligtas siya dun sa kasalanang ginawa nila, sa pagnanakaw nila sa pera ng taong bayan. O tsaka na ituturo niya kung sino-sino. Sino tinuro? Yung mga sikat, si Villanueva. Sino pa? Ito si Escudero, tinuro din yan. Sino pa? Si Senator Bong Revilla. Yung mga sikat syempre ang tinuro. Tinuro ba si sabihin na natin sino yun? Ano pangalan? Ano ang pangalan nun? Teka lang wait lang Sino to? Teka lang Ano ang pangalan nun? Wait lang. Sino nga to? Lito Lapid, sorry po. Sorry na, nag-loading tayo doon. Ba't hindi tinuro si Lito Lapid? Artista din naman yun. Ba't hindi naman nagsasalita yun eh? Ba't siya, tagal na dyan. Hindi ko naman siya inaano pero ang tagal na niya sa Senado. Hindi ka makarinig ng sa kanya. Pero aminado naman yung tao na wala hindi talaga ako magaling sa English. Hindi talaga ako Pero punta na kasi sir, bakit kasi nandiyan ka? Wala ka namang ginagawa dyan. Ibigay mo na sa ibang karapat-dapat, ha? Bakit hindi yun ang tinuro? Kasi hindi naman yung pag-uusapan si Lito Lapid. Putya, itong mga sikat na to, yan talaga, tignan nyo, dinali si Senator Cheese Escudero. Anong ginawa? Yung bayan nga, ginamit si Vice Ganda, di ba? Na tumira doon sa asawa niya na probinsya daw ni Heart Evangelista na wala daw school. Nagsalita yung mayor doon sa probinsya na yon na hindi totoo yung sinasabi ni Vice. Nagbigay lang ng mga yan. Nag-donate lang naman yan. 17,000. Parang umabot yata ng I think parang 70, 75, ganun. Basta mga ganun lang ang binigay niya. Tapos pagmamalaki niya. Pero binabanggit yung pangalan ni Heart Evangelista, which is maingay nun kasi nga si Senator Cheese Escudero nagsalita patungkol dun sa the name that you cannot be mentioned. At binanggit din to si Senator Cheese ni Bernardo dahil dun sa 30 million, di ba? Huwag kayong dyan sa Bernardo na yan. Hudas yan. Tangina, ang dami-daming pera niyan eh. Tapos ngayon naman, ang tinarget nila si Senator Bong Revilla na yun yung mga tao, ito yung mga tao na may malasakit sa mga Pilipino, kagaya niyan, 'di ba? Yung sinasabi ko nga sa inyo, yung batas na pinatupad niya na magkakaroon ng 10,000 every 5 years sa mga lolo't lola. 'Di ba? Ang laking bagay niyan sa mga apo. Ang laking bagay nun sa mga anak, ganun.
Pero actually, apo na yung ano no? Apo na yung nakikinabang doon sa pera ng lola. Kasi ako noon pag nanghingi ako, lapeng naman, wala naman akong pera lang. Pabibigyan ako niyan, 500. Uy, pera para to si lola. Kamaingay ha? Pasimple pa yun. Di ba ganyan yung mga lola Pasimpleng iaabot sa'yo. Ito. Ito, apo Oh. Ha? At least meron nakikita tayong mga batas na ginagawa nitong mga to. Pero patangin lang yan, sila yung tatrabahuin dahil sila yung sikat. Ito yung pinakamaganda ring nangyari dito kay yung gustong iminumungkahi ni Senator Escudero, yung pag-alis ng 12% VAT. Sana. Bago mag-summer. Magiging VAT exempt ang bentahan ng kuryente ng generation, transmission at distribution companies, pati na ang electric cooperatives. Ayon kay Senator Escudero, bawat piso na matitipid sa kuryente ay may direktang benepisyo sa mamimili at negosyo. Ayon pa sa senador, kabilang sa pinakamahal sa Asia ang singil sa kuryente sa Pilipinas na nagtutulak pataas sa presyo ng bilihin at nagpapabigat sa inflation. Yan din. Yan naman talaga Pagtaas ng kuryente, ang laking bagay niyan pag nawala talaga yun, Oo, sabi mo, halimbawa, ang natipid mo 800, pambili mo na ng ulam at bigas yun, Sa kaya pambayad mo ng pandagdag mo ng pambayad ng, imbis na pang kuryente lang yung pera mo, pag binawasan yung 12%, meron ka ng pambayad ng tubig. Malaking tipid talaga yan sa mga mamamay. Hindi ramdam na mga tarantadong mga magdanakaw yan. Kaya wag nating asahan yung mga yun. Pero sana, salamat Senator Cheese Escudero at dun sa mga senador natin na talagang tumutulong o yung masasabi natin talaga na iisip ng kapakanan ng bawat Pilipino. Ba't hindi natin matatawaran yung mga senador na yan? Yan talaga yung may puso sa bayan. Hindi kagaya ng mga tarantado dyan. Mga magnanakaw. Anyway, meron pa tayong isa. Ito. Ito yung isang project, bagong proyekto ni Marcos. Bago tayo dito sa may school na yan. Ito. Boom. Ito yung achievement niya ngayon. Ito yung legacy niya. Office of the President may tuloy. May 4.5 billion confidential funds para sa 2026. Wow, palakpakan naman, sir. Tapos, ang inaatake ngayon, yung 125. Magkano kaya sa OBP? Hindi ko pa alam Hindi ko pa nakikita yung sa OBP. OBP Confidential Funds 2026. Magkano kaya? Zero daw? Zero? Ay, zero pala. Ano ba yan? Zero naman pala. Ayon dito Bongbong Marcos government propose 10. Ang propose pala niya 10 billion? Gago, di ba? Confidential funds, Intel funds for 2026. None for Office of the Vice President. Actually, dalawa pala. So, aabot ng 10 billion. Ang, hindi ko na maipakita mga pare Sabihin ko na lang sa inyo. Ang confidential funds ng propose ng presidente is 4.6 billion. And ang intelligence fund is 7.398 billion. So total is I think i-round out natin 10.7 billion yata to. Oo, 10.7 billion. So ganyan kalaki ang confidential funds at intelligence funds ni Bongbong Marcos, our president. Hindi, presidente niya lang pala. So, ganyan kalaki. Ito yung legacy. Ano mga legacy, di ba? Mga masasabi mong legacy, hindi yung build. Putya, confidential funds. At intelligence funds. Yan, pag tumaas yan, napataas mo yan, ay putya, yan yung masasabi nating mga legacy na may iwan mo sa bayan. Ano mga legacy, ano mga tulay-tulay, ano mga kalsada, ano mga bypass road? Wala.
Panis yan, mga ginawa ni, panis yung mga build na ginawa ni Pangulong Duterte noon. Hindi, panis yan. Putang ina, dito ako sa sa 10.7 billion confidential funds at intelligence funds. Diyan tayo, yan ang mga legacy, putang ina, di ba? Palakpakan nyo. Mga legacy gusto nating mangyari sa Pilipinas. Putang ina, marami tayong utang, ganun. Maraming utang, maraming lumulubog sa baha. Yan ang mga gusto natin, yung mga legacy. Puta, maraming nakawan. Ang ganda, di ba? Ito yung mga sinasabi ko sa inyo. Dapat ganito ang presidente natin. Kaya dito ako kay Bongbong Marcos ako talaga namang one of the best president of all time. Putang ina, kahit saang lugar. Sa buong mundo, pinaka-the best na presidente ito. Putang ina, galing, di ba? Tangina, saan ka ba makakita ng presidente pagmalaki yung flood control project tapos bumaha? Oh. Saan ka makakakita? BBM lang. BBM is the best. Wala nang duda yan. Panis kayong lahat. Panis lahat ng presidente. Si President Duterte, wala yan. Panis yan. Dito ako. Bongbong Marcos ako. Putang ina yan. The best to eh. Di nyo matatawaran yung galing nitong tao na to. Putang ina. Putang ina. Ganon yung ganon yung mga bayarang vloggers ni Tangina, nakakadiri. Ganon nila ipagtanggol si Bongbong Marcos sa putang inang yan. Laglag na to. Inagtatanggol pa nila. Anyway, so ito pa isang legacy ni Bongbong Marcos. Nako, napakalupit nito. Ito pinakita na natin to sa ating teaser kanina. Nandito ngayon tayo sa San Francisco, Quezon City, San Francisco. Tayo na vlogger yarn. Vlogger yarn, sir. Alright mga guys, nandito tayo ngayon mga guys sa Quezon City, guys. Papakita natin yung mga project, guys. Tayo na vlogger yan. Alam mo Tanginang yan. Una-unahan presidenteng vlogger. Na puro vlog lang ang ginawa. Tangina, ang ganda sana kung hindi. Ito wala namang problema dyan. Kung magbablog ka, kung magbibideo ka ng mga project mo. Ang ganda sana kung talagang totoo eh. Puta, nakita niyo yung ginawa niya sa Bulacan? Yung palakad-lakad siya doon. Wala talaga naiinis ako eh. Puta, vlogger na vlogger eh. May mga cinematic, cinematic shot pa eh. Ano to? Vlogger yarn? Hindi ka na vlogger, sir. Presidente ka ng Pilipinas. Butang ina mo. High School campus. Dahil kung maalala ninyo, ito yung nasunog. At kailangan nating... Ayan yata yung, kung hindi ako nagkakamali, ito yata yung nasunog. Yung may edited picture siya, yung nasa loob siya ng... Tapos yung bombero nakatagos dun sa pader. Tangalatang edit eh, kasi makintab. Ina mo naman. Kag-hire ka lang ng editor, tanga pa. Baguhin. Ngunit ang itatayo natin na bagong school building dito ay they will, instead of what was it, 12 classrooms? 12 classrooms, magiging 36 classrooms. Anong 12? Dito yan, 12. Kasi naalala nyo, di ba, may pinagmalaki. May nagawa daw ang DepEd. 22 classrooms ang nagawa. Di ba, pati si Sec Beans. Ito, si Sec Beans, medyo namumuro na din to eh. Ikaw alam ko, ito maayos to nung panahon ni Pangulong Duterte, pero parang ngayon medyo... Ewan ko sa'yo, sir ayus-ayusin mo Sec Beans, kamusta ka na? Ayus-ayusin mo naman. So 22 classroom daw noon yung nagawa, 'di ba? Yung sa Kahit siya sabi niya, baba nito Yung kakaupo niya lang noon bilang DPWH secretary. Kakaupo niya lang noon. So nagulat siya. From ang plano is 1,000 plus kung hindi ako nagkakamali. Ang nagagawa pa lang 3 years na. Ang nagagawa pa lang 22 classroom. O ngayon, ito.
Meron na naman siyang panibagong pagmamalaki niya si Bongbong Marcos. Dahil from 12 daw, itong building na to gagawin daw 36. May nakakam 36 ba? 12 classrooms. No, 12 classrooms, magiging 36 Oh, classrooms. 36. At napakiusapan natin ang SM na magtayo din ng 24 classrooms. Oh, yung buto Kaya na ito lupit. na, ito na yung construction para sa mga bagong classroom na gagawin ng Public Works para sa DepEd. And ang schedule nito, matatapos ito by the beginning of the next school year sa June. Pwede na galing, gamitin ito. So ito, mapapansin nyo mga pare. Noong 3 years, talagang wala siyang ginagawa. Wala talaga. Pero ngayon, nagsisipag, no? Kasi napuna eh. Siya yung tinuturong mastermind ng mga katarantaduhan eh. Napuna na siya, kaya kailangan niyang gumawa, kumilos na para mabaraw yung mga sa kanya, mga akusasyon sa kanya. Hindi, nagtatrabaho naman yung presidente. Nakita nyo nga, punta ng punta kung saan-saan. Pero hindi natin mapapagkaila na talagang wala siyang ginawa nung 3 years na pagkaupo niya. Anong ginawa nung first year, yung unang taon, travel ng travel. Tapos ito na, ginawa ng parang celebration yun na pagbabalik nila sa Malacanang. Tapos eto na, napuna na siya, nasita na siya, napansin na siya na wala siyang ginagawa. Ayan na, atake na ngayon ng atake, puro na siya trabaho, nagsisipag. Plastic, di ba? Ako lang ba nakakaramdam ng kaplastikan nitong hayop na to? O kayo din? Kasi kitang-kita eh. Kasama dito sa ating pinuntahan, yung ating pag-coordinate between PhilHealth at saka DepEd para sa YAKAP program. Kung nakita ninyo yung dinaanan natin, merong na Yan, isa pa yung YAKAP. meron nga nagbibigay ng mga form. Pati na yung mga magulang, rene-register na rin sa PhilHealth. So, para also, sir. What? City of QC is also The city is also they have also, it really is a cooperative effort between the local government and the national government. It seems to be working well. So, yun, patuloy. Eh yun naman talaga ang dapat noon pa. Putang ina kasi ikaw, tanga ka eh. Yung Davao, hindi nyo binigyan ng budget eh. Local government tsaka national government, kailangan talaga magtulungan yan. Bakit ngayon mo lang ginagawa? Okay, sige, ginagawa mo na ngayon, pero bakit late na? Kasi kung hindi ka napuna, kung hindi ka natuturo dun sa mga katarantaduhan, kung hindi ka natuturo dun sa mga insertion, ng mga malalaking insertion at pinirmahan mo, hindi ka gagalaw ng ganyan, sir. Alam na alam natin yan. Diba? Ang napakitang tao. I-encourage yung YAKAP program for... O, isa pa yung yakap na yan, biglang sumulpot yan. Para okay naman, maganda naman siguro yung plano nila dyan, pero butang inang yan. Noon pa kailangan ng taong bayan, ngayon yung inaano. for students, but we also, as I said, we're registering also the teachers, the parents, all of the personnel around here, the entire community. So we look forward to Ingay nun, ha? the completion of this by the beginning of the next school year. All right. Thank you. Thank you so Maraming much, salamat. Oh, galing Dami nyo dyang, walang bumato sa kanya dyan. Dahil, wag nyo gagawin yan, wag nyo gagawin. Anyway, ito yung mga pinagmamalaki ni BBM ngayon, yung ang pinakamalaking achievement niya, yung confidential funds tsaka yung intelligence funds na umabot ng, hindi ko alam kung ano na yun umabot ng 10.7 billion. Pero sure tayo dun sa confidential na 4. I think, tama ba? Ito. Ayan, 4.5 billion confidential funds para to 2026. Nice. Maganda. Okay yan. Ito yung mga bagay-bagay na kailangan nating pag-usapan kasi po siya hindi pinag-uusapan to ng ibang vloggers eh. Hindi pinapakita to ng mga vloggers niya. Siyempre binabayaran niya eh. Pero tayo kasi dito sa ating channel, sa mga sa Banateros, hindi natin pwedeng pag pikit balikat na pikit mata na wala lang. Kailangan talaga tong himay-himayin. Kasi kung hindi, sinong gagawa? Wala, di ba? Lalo na yung mga bayarang media, wala namang ginagawa yung mga yan. Doon lang sila papabor sa kanila.
Anyway, maraming salamat mga pare sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo itong ating video, please subscribe to my channel. At huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga video. Paring RJ sa sa Facebook at Paring RJ Banateros sa TikTok account. Banateros 2.0, DZAR 1026 SMNI at Vox Populi, Boses ng Masa. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.